Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 276 million pesos na ill-gotten wealth case ng pamilya Marcos ibinasura ng Sandigang Bayan. Pastor Apollo Kibuloy nilaglag ng kanyang partido. COC filing para sa 2025 elections naging mapayapa ayon sa COMELEC. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos wealth forfeiture case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating unang ginang Imelda Marcos. Paliwanag ng Anti-Graft Court, dinismiss ang kaso dahil sa matagal na pagkakaantala nito sa panig ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG dahil ang mga potensyal na testigo ay hindi na mabibigyan ng patas na paglilitis dahil namatay na. Habang ang mga dokumentong sinasabing ebidensya ay hindi na mahanap o nawala na dahil sa 37 taong pagkakaantala nito simula nung inihain ito noong 1987. Dagdag pa ng Sandigan Bayan, kung sakaling matutuloy ang paglilitis, hindi na rin umano makakadalo sa korte si former First Lady Imelda Marcos dahil sa kalagayan nito sa kalusugan. Habang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Amy Marcos at Irene Marcos Araneta ay hindi naman makakatestigo dahil mga bata pa sila nung naganap ang di umano'y iligal na transaksyon sa Pinugay State noong panahon ng kanilang ama. Nilaglag ng kanyang sariling partido si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy matapos itong mag-file ng kanyang kandidatura bilang senador sa darating na eleksyon. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, idedeklara nila bilang independent candidate si Kibuloy matapos pabulaanan ng Workers and Peasants Party o WPP na kabilang ito sa kanilang Senate slate. Saad ni WPP President Sonny Matula na hindi niya mismo nilagdaan ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para kay Kibuloy at hindi niya umano alam kung sino ang pumirma nito. Maaari ring maharap sa kasong perjury si Kibuloy dahil hindi totoo o legal lang kanyang COC na kanya umanong sinumpaan. Matatanda ang mismong abogado nito na si Attorney Mark Tolentino ang naghain ng kanyang kandidatura sa COMELEC noong Martes, October 8. Mapayapa ang 8 araw na filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa darating na national and local elections sa Mayo ayon sa Commission on Elections sa COMELEC. Sa press briefing, inilarawan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na generally peaceful ang COC filing kahit na may mga naitalang COC snatching at ilang election-related violence sa Mindanao. Anyang isang insidente ay hindi umano ito refleksyon ng kabuuang COC filing period. Samantala, kanilang naitala ang 184 na naghain ng COC para sa senatorial race na mas marami kumpara sa 176 na naghain ng kandidatura noong 2022 elections. Nasa 190 naman ang mga grupong naghain ng kandidatura para sa party list race na mas mababa kumpara sa 270 na naghain noong nakaraang eleksyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.